Welcome to another season of Ask Tio. We're back. We won't abandon you while we're here, right? Siyempre. Yeah. To know God deeply, to see Him more clearly, And follow Him more dearly. dearly. Yes. That's what Ask Teo is for. At ito rin ay para sa mga... Kasi wala naman tayong privilege of having religious classes in our lives, unlike nung nasa school tayo. So this will help aside from the, of course, Sunday homilies in the Mass. So, ipa-fast talk kita ulit on a certain sacrament. Oh, Yan. Which is the sacrament of reconciliation. very good. Confession. Of course, the first question should be, how do you prepare to have a good confession? What's the ideal way to confess? Madalas kasi, ang ating kumpisal, kinukumpisal ko aking kasalanan. Pero naikumpisal mo ba yung mga pagkakataon na minahal mo ang Diyos? At ang challenge ng Diyos ay mahalin mo ang iyong kapwa. So meron tayong mga dapat tingnan sa kumpisal, maghanda tayo. Ang the best talaga sa paghahanda sa kumpisal, kasi fast talk to, di ba? Yung daily examen of consciousness. Daily? Oo. Kay St. Ignatius, 15 minutes in between morning and afternoon. Para yung resolution mo, yung parang parang ayusin mo yung umagang pagkakamali sa hapon. Pero maganda sa examen of consciousness po, ay tinitingnan mo rin kailan dumating ang Diyos at sumagot ka at sumang-ayon ka sa Kanya. Part yan ng confession. Na hindi natin naiisip minsan. Hindi natin kasi gusto natin pagkumpisal, kasalanan ka agad. Di ba? Yun ang parang matter of confession. Pero maganda rin i-profess, i-confess, i-proclaim. Sabihin sa Diyos, salamat din sa ganitong mga bagay na pinaramdam mo sa akin, andito ka, at sumagot ako ng oo, kahit mahirap. Kahit di kasalanan. Hindi kasalanan. Ko-confess mo sa pare. So it could become a confession of praise and thanksgiving muna. Okay. Pwede pala Kasi yun. na-examen eh. Nakita mo during the day, kailan dumating ang Diyos at sumagot ka. At siyempre, kailan dumating ang Diyos, hindi ka nakasagot. At hindi ka sumagot. Ayun, yun ang kumpisal ng kasalanan. Pero, meron namang sins of commission, ginawa mong masama, meron namang sins of omission. Mabuti na hindi mo ginawa. O, di ba? Sa kumpisal, malalaman mo lang yun pag meron kang examen of consciousness every day. Kasi, parang let's call it, na monitor mo ang iyong kilos. Actually, ang pagbabago natin, hindi sa kumpisal eh. Ang pagbabago natin, yung the daily resolve to become truly better, pero children of God. At actually, circumstantial po para maging anak ng Diyos eh. So does that mean I have to confess daily? Hindi naman. Actually, to every myself- day ka Kung nagsisimba ka araw-araw, Pwede, you say no? that eh. Lord have mercy, Christ have sabagay, mercy, di ba? Sa penitential simbahan. right. Di ba? It's public. Oo. Yun. Sabagay. So, let us confess our sins. I confess to Almighty God, di ba? Okay naman. Ako naman, ang aking kumpisal sa aking sarili with my God is the act of contrition bago ako matulog. Oh my God, I'm heartily sorry for having offended you. Pero I can only say that po kasi nag-pause ako. Tinignan ko yung araw. Nag-assess ka. Oo, saan dumating ang Diyos? Kasi we could be superficial, surface lang. Now, kailangan ko i-confess, di ba, na gumamit ako ng plastic. Tapos, Di ba pwede yun? Kasi it's a sin against creation. so meron ng ecological sin. Kasi yun yung mga hindi nakakonfess usually. Alam nyo, maganda yung sa topic na to. Darating po isang libro eh. May ecological virtues. Ilalagay rin niya ang ecological sins. Oo. Kasi, ang ecological sins, nakakabit pala yan sa capital sins of greed muna. Sa bagay, greed din siya, no? Gluttony, Okay. sloth, di ba? Yung convenience. Yung parang indifference na ganyan. Wala kang pake. Oo, parang,
Kasi mai-inconvenient ako, so hindi na lang ako. Paano yung mga 3-in-1 kung sachet? Ko-confess ko araw-araw. Na kape. Alam nyo, the best thing to keep safe ang pagkain, sachet pa rin. Walang talo dyan. Ang tanong, waste management talaga. How do you dispose of it? Yes, waste management. So, may ecological sense. Maganda po itong sinabi niya. nga eh. Dapat i-consider natin ngayon. So, Kasi meron tayong pwedeng gawin, pero tinatamad nating gawin. Kasi, totoo. mahirap o kaya mabusisi o kaya ganon. Eh yung sa karinderya, pag bumili ako, nilalagay nila sa plastic yung ulam. Ayun. Ang maganda dyan. So, ipoboykot ko. Magdala ka ng iyong lalagyan. Magdala ka ng lalagyan. Tama. Oo. Tama. Sabi nga ng isa namin dito, si PJ, na pagdating nila sa SNR o sa grocery, ayaw nilang, kung bibili siya ng karne, fresh meat, Oo. dala nila ang ice cream na lalagyan. They're reusable. Oo, tapos patatakal nila muna. Oo nga. They will have it weighed. Tapos, plus yung then they pay for the weight of the meat. Oo nga, no? Diba? Makes sense. And then they bring it home. Kasi, pag papel, basa. Exactly. Bawal ang plastic. O ano to? Oo. Now, May isip eh. di ba may secrecy of confession na hindi nyo pwede i-reveal? Yes. Question. Pag may nag-confess na nakapatay ako ng tao, hindi man naman siya pwede isumbong sa pulis. Yes. Ano pwede magawa ng pare na hindi niya nilalabag yung vow of secrecy? I assume, pwede ba sabihin, sumuko ka as your penance? No. Hindi eh, no? There is no conditional absolution eh. Okay. Lahat ng absolution, direct and that's it. Okay. Kasi it's the mercy of God. But, that's where hindi ka lang magkukumpisal, maghuhugas ng madumi eh. Kung gano'n ang kumpisal, hugas dumi, pupunta ka lang sa dishwasher o pupunta ka na lang sa... Di ba? Kung hugas dumi lang naman eh. Pero kung gusto mo mag-grow... Magsisi. Hindi, mag-grow. Ah. Sa spirit, sa life of the spirit. The more confession you do, the better. Kasi nga, naaamin mo, Na meron kang pumatay ka. nagagawa kang masama, at gusto mo, wag nang ulitin. Di ba? Nakapatay ka nga. Eh kung lahat hinahanap, sino ba yung killer? Sinabi sa'yo siya, ako pumatay. So, hindi ba dapat sa sorrow niya aminin niyang siya pumatay on his own at mag-sorry dun sa namatayan? Doon ang pare at penitent ang tawag. Magkakaroon talaga ng, parang sabihin natin, kung open tong taon to at magsasabi siyang pumatay siya, para lang magkumpisal, masasabi ng pare, nagsisisi ka ba talaga? Kasi, i-withhold ng pare ang absolution. Pag hindi nagsisi. Pag alam mo hindi nagsisisi. Oo. Nagsisisi ka ba dahil dito? Ngayon, ano po ang pagsisisihan kong paraan? Well, meron niyang justice. Correct. So, may mercy ang Diyos, Pero may justice. pero ano yung justice na sa tao kasi nakapatay ka? Alam niyo, minsan yung nakapatay ka, it could be because lasing ka. So, definitely, pag pinag-usapan dito ang kasalanan sa kumpisal, Meaning, full hindi knowledge ka aware. May full knowledge, full will, kaya kasalanan. Oo. Full, ha? Oo. At plinano mo. Otherwise, it's called venial sin. So, it could be grave matter, pero wala ka sa iyong sarili. Or kung nasa influence ka ng droga. Kaya nga, so, ang mas malaking kasalanan, ba't ka nagdodroga? Diba? Pero hindi ka pumatay because you're aware. At pwede nakasagasa ka ng tao. Isa pa yun, pag lasing ka. Tapos, nag-hit and run ka. Ayun. O yun. Meron mga ganong circumstances eh. So therefore, ito ang magandang gawin na sa relationship ng kumpisalan, ang pare at ang penitent, diyan ang expertise ng pare, kaya siya may nag-aaral. Paano niya idodraw ang taon to? Hindi lang magsalita ng kasalanan. Alam naman ng Diyos na eh. Alam niya. Pero lumapit siya sa Diyos. Para makipag-relate siya sa Diyos. At ang Diyos ang magsasabi sa kanyang konsyensya, sa kanyang puso, alam mo, ito yung magandang gawin.
more than yung pare ang magsasabi. Mag-a-advise ka. So, ililid dapat ng pare, itong taon to, sa tingin mo, anong sinasabi ng Diyos mo, ng Diyos sa iyo, kaya mo nasabi yan. Kasi, bakit dati-rati hindi mo yan sinasabi? Oo nga. No. Ba't ngayon biglang, May point ka na gusto mo sabihin. bakit umangat sa iyong konsyensya ngayon? I've heard those things kasi, Well, it happens, right? yeah, O nagnakaw. matagal na lang hindi pinapatawad ka ng tatay eh. Oo. Ba't ngayon lang sila nagsabi, hindi ko po napapatawad. Kailan pa yan? 30 years ago. Ang tagal na. Ba't ngayon lang? Diyan po ang galing ng Diyos sa kumpisalan. Nagsisimula na siya. Kasi mas handa ka na ngayon umamin. At mas handa ka therefore magsisi. Oo. At mas handa ka na may gawing positive about it. Ang bait ng Diyos. Pagpasensya. At saka, in His time. O umabot ka ng 30 years, Oo, buhay ka 30 pa. years. At hindi ka namatay kinato ka pa rin. Oo, hindi ka namatay na hindi ka nagsisisi. Sa bagay, si Saint Paul killer, di ba? Ay, si Saul. Bago naging Paul. Oo, siyempre. Oo, di ba? Oo. Now, ito pa, another example. May nag-confess sa'yo, may kabit po ako. Pero, all the while, kasama pa rin niya sa bahay yung kabit. Nag-confess na siya. Hindi naman tayo pwedeng sabihin, ikaw kinonfess mo na may kabit ako, which is a violation of the commandment, right? Yeah. Dalawang bagay yan eh. Masalimuot yan. Pero, ilang taon na kayong kabit mo? Hindi ako. Hindi. Tanong lang. Ilang taon kunyari? Halimbawa, Sabihin 10 natin 30 years na years. kayo may affair. O 30 years na, kasama sa bahay. Tagal na. Ever. At siguro, hindi ka naman bumibisita sa unang asawa. Or umuwi siya sa dalawang bahay. Hindi ba nahahalata? Ay, baka pinapakawalan lang namin. Hindi ko na alam. Pero, Napaka-Hollywood mo naman yata. Sa totoong buhay po, ang talagang magandang tingnan dyan is, ilang taon na ba kayong magkasama na wala kayong nang walang kasal? biyaya ng kasal. Okay. Tapos, handa na ba kayo sa tandaan ninyo na siguro 70, 65, na mag-touring nyo magkapatid? Platonic. Hindi platonic. Mag-iisang bahay kayo, mag-iisang kwarto, pero sabi mo, sige, hindi tayo mag-isang bed. So and it's therefore, companionship and friendship. And love for one another. And love, it's still love. You're parang right. kapatid mo di ba? Mahal mo na ba kapatid mo, di ba? So, ang nangyayari dyan is the sexual activity. Ang nawala. Kasi with the sexual activity comes the possibility, the potential of life. Na pwede mag-anak. Oo. And therefore, to respect that gift of life that comes from the sexual activity, since you are not willing to be responsible of that life, you can live to each other as... Kung sexual activity dahil menopause na hindi na talaga manganganak yung girl. Kaya nga, yun ang sinasabi ko, napunta sa pleasure. Or, Di siyempre, kahit alam mo, hindi ito tama. sa buhay, marahil yung girl cannot have any more a fertilized egg. Exactly. But the semen of the man is always with life. It's the same thing. Diba? So, you respect that life that comes from your sexual activity. So, in a nutshell, you confess because suddenly you're aware. You confess. Nagkakulangan mo, right? Normally, you confess kasi the Spirit brought it to your awareness diba? na pagsisihan. Hindi lang kasi, alam na ng Diyos ang ating kasalanan eh. Ang tanong is, handa ba tayo magsisi? At magbago. Yon. So, Kasi sa pagbabago, baka may mababago tayong relasyon, meron tayong mababagong sitwasyon ng ibang tao. or makakahingi ka ng tawad sa ibang tao. Right? So, ano ba to? Ibig sa keep subscribing, liking, and asking, share. Keep on confessing. Yes. It's a good sacrament. Yes. We'll be back.